Habang abala si Uyang Jun sa pag-iisip ay bigla na lamang may dumating na isang liham sa kanyang residence na agad sinalo ni Lin Mo. Labis silang nagulat dahil napakabilis dumating ng ulat kahit kasisimula pa lamang ng mga laban sa life and death arena. Agad na binasa ni Lin Mo ang laman ng liham at hindi niya napigilan ang kanyang sarili na mamangha sa kanyang nalaman. Nakasaad doon na si Qin Yan ay mayroon ng half-martial emperor realm cultivation at nagawa pa nitong paslangin sina Zhou Gili at Pang Yun sa pamamagitan lamang ng isang simpleng pag-atake. Nang marinig naman ni Uyang Jun ang ulat ay agad na namuo ang matinding galit sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng oportunidad ang nakuha ni Qin Yan sa Longhu Mountain Range upang bigla itong lumakas ng ganun kabilis. Dahil dito ay agad niyang ipinag-utos na ipatawag sina Leng Feng at Tan Jian upang sila ang sumunod na humarap kay Qin Yan. Kasabay nito ay ipinag-utos din niyang ipaalam agad sa Disciplinary Hall Master ang pagkamatay ng anak nito upang tumulong na rin ito sa kanila. Samantala sa Life and Death Battle Arena ay malamig na tinitigan ni Qin Yan si Zhang Chen na parabang ito na ang susunod niyang papaslangan. Kitang-kita naman na unti-unti nang nababalot ng takot si Zhang Chen at wala na itong masabo sa harap ni Qin Yan. Malamig na tinanong ni Qin Yan kung sino pa sa mga hangal ng June Alliance ang gustong sumunod na lumaban sa kanya. Ngunit bago pa man makasagot si Zhang Chen ay isang nagngangalit na sigaw ang umalangaw mula sa malayo. Agad naman na nabuhayan ng loob si Zhang Chen dahil nakilala niya ng mabilis ang boses ng Disciplinary Hall Master. Sigurado siyang hindi nito palalampasan ang pagkamatay ng sariling anak kaya tiyak na mananagot na si Qin Yan. Ilang sandali lamang ang lumipas ay isang napakalakas na aura ang sumabog sa buong lugar at sa lakas nito ay agad na nawasak ang malaking tarangkahan ng Life and Death Battle Arena. Kasabay nito ay pumasok ang Disciplinary Hall Master na halos mawalan na ng katinoan sa tindi ng galit. Paulit-ulit nitong binabanggit ang pangalan ni Qin Yan habang naglalagablab ang hanggarang paslangin ito. Dahil sa napakalakas na aura ng Disciplinary Hall Master ay agad na napigilan ang pagkilos ni Qin Yan gayong napakalaki pa ng agwat ng kanilang cultivation. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang Disciplinary Hall Master at kaagad na umatake. Subalit bago pa man umabot ang kanyang pag-atake kay Qin Yan ay madali lamang itong sinalag ng Hall Master ng Life and Death Arena. Tumayo ito sa harap ng Disciplinary Hall Master at malamig na sinabi na lumampas na ito sa kanyang hangganan sa ginawa nitong panggugulo sa lugar na kanyang pinamamahalaan. Dahil sa pakikialam nito ay lalo pang nagalit ang Disciplinary Hall Master at inutusan itong umalis sa kanyang daraanan dahil papaslangan niya si Qin Yan. Gayunpaman ay mariin siyang tinanggihan ng Hall Master at ipinaalala na sa Life and Death Arena ay normal lamang na may mamatay sa isang laban. Dahil dito ay wala ni Katie Ting na kasalanan si Qin Yan at wala rin itong dahilan upang paghigantihan. Sa mga sinabi ng Life and Death Hall Master ay hindi nakinig ang Disciplinary Hall Master. Sa halip ay lalo pa nitong pinalakas ang kanyang aura at pinalaki ang kanyang katawan upang buong lakas na sumalakay. Wala na itong pakialam sa mga patakaran ng Life and Death Battle Arena dahil iisa na lamang ang nasa isip nito at iyon ay ang paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang anak. Hindi naman natinag ang Life and Death Hall Master sa ginagawa ng hangal na Disciplinary Hall Master. Agad niyang inilabas ang kanyang sandata at muling nagbabala na kung hindi ito titigil ay mapipilitan siyang turuan ito ng leksyon sa harap ng lahat ng disciple. Batid naman ng Disciplinary Hall Master na hindi niya kayang talunin ang Life and Death Hall Master ng mag-isa. Kaya bago pa niya ipagpatuloy ang kanyang pag-atake ay agad niyang tinawag ang mga Elder at Hall Master na lihim na nagmamasid lamang sa paligid upang tulungan siyang ipaghiganti ang kanyang anak. Sa kanyang pagtawag ay mabilis naman na nagsidatingan ang maraming makapangyarihang expert at lumitaw sila isa-isa sa himpapawid. Kabilang sa mga dumating ang First Elder at ang Third Elder ng Inner Domain. Ang First Elder ng Outer Domain at gayon din ang iba't ibang Hall Masters ng mga Mystic Spirit Sect. Pagdating ng mga ito ay agad silang nagbigay galang sa isa't isa bago sabay-sabay na humarap sa Life and Death Hall Master. Sa pangunguna ng Disciplinary Hall Master ay muli nitong binalaan ang Life and Death Hall Master na umalis sa kanyang daraanan at hayaan silang paslangin si Qin Yan. Sinabi pa nitong kahit taglay nito ang lakas ng half-martial ancestor realm ay hindi sila matatakot dahil sabay-sabay nila itong haharapin. Subalit kahit napapalibutan na siya ng napakaraming makapangyarihang expert ay nanatiling matatag ang Life and Death Hall Master.
Hindi siya umatras ni isang hakbang at mariing ipinahayag na bilang tagapamahala ng Life and Death Battle Arena ay tungkulin niyang ipatupad ang mga patakaran ng Mystic Spirit Sect. Dahil dito ay hindi na napigilan pa ng Disciplinary Hall Master ang kanyang galit at agad na inilunsad ang kanyang pag-atake. Kasabay nito ay sabay-sabay na ring kumilos ang iba pang mga Elder at Hall Masters upang tulungan siya. Sa isang iglap ay napagitna ang Life and Death Hall Master sa pinagsamang pag-atake ng napakaraming expert ng sect. At dahil sa napakalakas na banggaan ng kanilang mga kapangyarihan ay nabalot ng matinding pressure ang buong paligid. Gayunpaman sa kabila ng dami ng kanyang mga kalaban ay hindi pa rin matalo ang Life and Death Hall Master dahilan upang mamangha ang lahat ng disciple na nanunood. Ilang sandali pa ay bigla na lamang may isang napakalaking sapot na lumitaw at bumalot sa katawan ng Life and Death Hall Master. At nang lingunin niya ang pinanggalingan nito ay laking gulat niya nang makita ang Treasure Vault Hall Master na hawak ang isang makapangyarihang Siantan weapon na tinatawag na Seven-Colored Emperor's Silk Web. Sa kapangyarihan ng sandatang iyon ay agad na napigilan ang kanyang pagkilos at matapos siyang mahuli ay malamig na sinabi ng Treasure Vault Hall Master na huwag na siyang mag-aksaya ng lakas sa pagtakas dahil maging ang isang Martial Dominator Realm Expert ay kaya nitong ikulong ng 3 segundo. Nang makita naman ng Disciplinary Hall Master na hindi na makagalaw ang Life and Death Hall Master ay agad nitong sinamantala ang pagkakataon at buong lakas na sumugod kay Qin Yan. Ngunit sa halip na mataranta ay nanatiling kalmado ang ating bida. Malakas lamang niyang tinawag ang dalawa niyang kasama na sina Princess Miao Miao at Longwo na kanina patahimik na nagmamasid mula sa paligid. Sa pagtawag ni Qin Yan sa kanyang mga kasama ay biglang lumitaw sa kalangitan ang napakalaking anyo ni Longwo. Kasabay ng paglitaw nito ay bumagsak sa buong paligid ang nakapangangilabot nitong presensya na naging dahilan upang mapatigil sa kanyang pag-atake ang Disciplinary Hall Master. Nang makita naman ng Treasure Vault Hall Master ang mabangis na martial beast ay agad niyang nakilala na iyon bilang si Longwo Ancestor Beast na kilalang Hidden Peak Martial Ancestor Realm Expert. Pagkaraan nito ay lumitaw rin si Princess Miao Miao at isang masayang ngiti ang makikita sa kanyang mukha nang madatnan niya ang napakaraming hangal na Hall Masters na nagtipon sa iisang lugar. Ang kaninang napaka-agresibong Disciplinary Hall Master ay tila naging estatwa sa kinatatayuan nito matapos makita ang pagdating ni Princess Miao Miao at ni Longwo. Sa isang iglap ay nabalot ng katahimikan ang buong Life and Death Battle Arena. Ngunit mabilis ding winasak ni Qin Yan ang katahimikang iyon nang malamig niyang tanungin ang mga Hall Masters kung balak ba talaga nilang paslangin siya. Sa tanong na iyon ay napaisip ang karamihan sa mga Hall Masters maliban sa Disciplinary Hall Master na nananatiling nagngingit-ngit sa galit at wala pa ring balak umatras. Sa huli ay hindi na nito napigilan ang sarili at galit na sinigawan si Princess Miao Miao. Sinabi nitong huwag itong makialam dahil ang usaping iyon ay sa pagitan lamang nila ni Qin Yan. Idinagdag pa nito na kung ipagpipilitan nilang protektahan si Qin Yan ay sisiguraduhin niyang hindi sila patatawarin ng sect leader kapag tuluyan na itong naging Martial Dominator Realm Expert. Hindi naman nagustuhan ni Longwo ang paraan ng pagsasalita ng Disciplinary Hall Master sa prinsesa kaya sinampal niya ito. At sa lakas ng sampal niya ay agad itong napatahimik at tumilapon sa malayo. Pagkatapos ay malamig na sinabi ni Longwo na mali ang ginawa nilang pambubuli kay Qin Yan gamit ang kanilang maraming bilang at lakas kaya nararapat lamang silang turuan ng leksyon. Pahabol pa nitong sa lahat ng nilalang sa mundo ay siya lamang ang may karapatang mangbuli kay Qin Yan at wala ng iba pa. Pagkasabi naman niya ng mga salitang iyon ay agad siyang binutukan ni Princess Miao Miao at sinabing wala itong karapatang magdesisyon para sa kanyang alipin. Kaya napilitan na lamang manahimik si Longwo. Ilang sandali pa ay malamig na inutusan ni Princess Miao Miao ang lahat ng Hall Masters at Elders na ilabas ang lahat ng kanilang kayamanan bilang kabayaran sa pambubuli nila kay Qin Yan. Nagbanta pa siyang kung hindi sila susunod ay personal niya silang tuturuan ng leksyon. Ngunit agad namang sumingit si Qin Yan at pinigilan si Princess Miao Miao sa balak nitong manggulo pa. Bagamat halatang nagtampo ay agad ding sumunod si Princess Miao Miao sa sinabi ni Qin Yan. Samantala ang Disciplinary Hall Master na kanina ay nakahandusay sa lupa ay unti-unting tumayo habang nagngingit-ngit sa galit. Mariin itong ipinahayag na kahit anong mangyari ay pagbabayaran niya si Qin Yan dahil hindi siya papayag na mamatay lang ang kanyang anak ng walang kapalit. Gayunpaman ay hindi man lamang siya pinansin ni Qin Yan.
Sa halip ay ibinaling nito ang kanyang tingin sa mga miyembro ng June Alliance at malamig na nagtanong kung sino pa sa kanila ang gustong sumunod na lumaban. Idinagdag pa niya na upang maging patas ang laban ay tanging ang mga may cultivation na hindi lalampas sa Martial Emperor Realm ang kanyang haharapin. Kung mayroon mang gustong lumaban na mas mataas pa sa Martial Emperor Realm ay maaari na lamang nilang hamunin ang dalawang Martial Ancestor Realm experts na nasa kanyang likuran. Hindi nagtagal matapos sabihin iyon ni Qin Yan ay dumating si Leng Feng upang tanggapin ang hamon. Agad na namangha ang lahat sa kanyang pagdating dahil malinaw nilang nararamdaman na taglay rin ito ang lakas ng Half-Martial Emperor Realm kaya inaasahan nilang magiging patas ang laban nila ni Qin Yan. Maya-maya pa ay dumating din ang isa pang hangal na nagtataglay rin ng Half-Martial Emperor Realm cultivation. Lumapit ito kay Leng Feng at nagpahayag na sasama ito sa laban bilang kakampi nito laban kay Qin Yan. Ang bagong dumating na disciple ay si Tan Jian na isa sa mga super genius ng June Alliance at kinikilalang ikalawang pinakamalakas na disciple ng Inner Domain. Sa mungkahi naman ni Leng Feng at Tan Jian na pagsamahin ang kanilang lakas laban kay Qin Yan ay labis na nainis sina Gang Yang at ang ilan pang mga disciple. Para sa kanila ay wala nang hiya ang dalawa dahil nagyaya silang lumaban ng dalawa laban sa isa kahit na pare-pareho lamang ang kanilang mga cultivation level. Pero bagamat marami ang hindi sang-ayon sa hindi makatarungang laban ay mabilis namang pumayag si Qin Yan nang walang pag-aalinlangan. Natuwa pa nga siya dahil mapapabilis umano ang laban kapag sabay silang humarap sa kanya. Ngunit bago magsimula ang laban ay nagtanong si Tan Jian kung paano sila makatitiyak na hindi makikialam ang dalawang Martial Ancestor Realm expert sa likuran ni Qin Yan kapag malapit na siyang matalo. Sa tanong na iyon ay si Princess Miao Miao ang unang sumagot. Sinabi niyang kung magagawa ni Leng Feng at Tan Jian na talunin si Qin Yan ay hindi lamang sila bibigyan ng gantimpala kundi tatanggapin pa niya ang dalawang hangal bilang kanyang mga personal na disciple. Sumunod namang nagsalita si Long Ho at sinabing katulad ni Princess Miao Miao ay wala rin siyang balak makialam sa laban. Nang marinig ng Disciplinary Hall Master ang sinabi ng dalawang Martial Ancestor Realm experts ay agad niya silang kinausap. Nangako siyang kung magagawa ni Leng Feng at Tan Jian na paslangin o talunin si Qin Yan ay handa siyang sundin ang anumang ipag-uutos nila sa loob ng 10 taon. Bukod naman sa pangako ni Princess Miao Miao at Long Ho ay gumawa rin si Qin Yan ng panata sa kalangitan na hindi siya hihingi ng tulong kung inuman at haharapin ang laban ng patas. Dahil dito ay tuluyan nang nawala ang pangamba ni Leng Feng at Tan Jian kaya agad silang umakyat sa entablado. Nang makitang namang handa na ang lahat ng kalahok ay ibinigay na ng Life and Death Hall Master ang hudyat upang simulan ang laban. Pagkabigay ng hudyat ay sabay na sumugod sina Leng Feng at Tan Jian. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang matinding hanggarang paslangin si Qin Yan. Subalit bago pa man sila tuluyang makalapit ay agad nang pinakawalan ni Qin Yan ang isang saber intent patungo kay Leng Feng. Gayunpaman ay sinamantala naman ni Tan Jian ang pagkakataong iyon at agad na sumalakay gamit ang kanyang Greater Success Stage Arcane Realm Technique. Batid ni Qin Yan na mahuhuli siya kung sasalajin pa niya ito sa karaniwang paraan kaya agad niyang ginamit ang kanyang Divine Eyes. Sa isang iglap ay bumagal ang pag-atake ni Tan Jian dahilan upang parehong mabigla ang dalawang hangal. Maging ang mga nanunood ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan dahil napakalakas ng Divine Eye technique na ginagamit ni Qin Yan. Hindi nagtagal ay muling ginamit ni Qin Yan ang Divine Eye technique laban sa kanilang dalawa. Ilang sandali pa lamang ang lumipas ay halos hindi na nila makayanin ang matinding suppression na ibinubuga nito. Dahil dito ay labis na nadismaya si Qin Yan dahil puro yabang lamang pala ang ipinakita ng dalawang kalaban. Alam naman ni Leng Feng at Tan Jian na hindi sila makakakilos ng maayos kung magpapatuloy ang suppression kaya agad nilang inilabas ang kanilang buong lakas kasama ang kani-kanilang martial spirit upang makawala rito. Nang bahagya silang makawala sa epekto ng Divine Eye Technique ay sabay nilang inatake si Qin Yan mula sa magkasalungat na direksyon gamit ang kanilang mga martial spirit. Agad namang naghanda si Qin Yan at binalak na wasakin ang bawat martial spirit sa tigi-isang pag-atake. Mas mabilis na dumating ang pag-atake ni Tan Jian kaya iyon ang una niyang sinalubong. Pagkatapos noon ay agad siyang humarap sa papalapit na martial spirit ni Leng Feng. Ngunit bahagya siyang nahuli sa bilis nito kaya muli niyang ginamit ang kanyang Divine Eye technique upang pahiniin at tuluyang paalang bisa ang pag-atake.
Bumagsak sa lupa ang martial spirit ni Leng Feng at kahit ilang beses na itong nasaksihan ng lahat ay hindi pa rin nila maiwasang mamangha at bahagyang matakot sa kapangyarihan ng divine eye technique ni Qin Yan. Si Longho naman na unang nakaranas kung gaano kalakas ang divine eye technique ni Qin Yan ay napatawa na lamang habang nakamasid sa gilid. Batid niya na sa simula pa lamang ay ganito na ang magiging kahihinatnan ng laban sapagkat maging siya kahit isa ng peak martial ancestor realm expert ay kayang maapektuhan ng nakakatakot na teknik na iyon. Matapos mapawalang bisa ni Qin Yan ang pag-atake ng dalawa ay agad niyang inilabas ang kanyang sandata at mabilis na sumugod upang paslangin sina Leng Feng at Tan Jian. Nang makita ni Leng Feng ang papalapit na si Qin Yan ay agad siyang natakot at nagmakaawang patawarin siya habang sumusuko na sa laban. Ngunit huli na ang lahat dahil buo na ang pasya ni Qin Yan na kitilin ang buhay nilang dalawa. Sa isang iglap ay walang pag-aalinlangan niyang pinaslang sina Leng Feng at Tan Jian. Ang mga elder na nakasaksi sa pangyayari ay natulala at wala nang nagawa kundi panuurin kung paano pinaslang ni Qin Yan ang dalawang super genius na ipinagmamalaki ng kanilang sect. Maging ang mga disciple ng June Alliance ay nakaramdam din ng matinding takot matapos makita ang sinapit ng dalawa. Sa kanilang isipan ay naunawaan nilang mula pa lamang sa simula ay wala na silang kakayahang makipagsabayan kay Qin Yan. Dahil sa naging resulta ng laban ay tuluyan ng kinilala si Qin Yan bilang pinakamalakas na disciple ng inner domain ng Mystic Spirit Sect. Nang matapos naman ang laban ay agad na ipinadala ang ulat kay Uyang Jun. Pero bago pa man ito mabasa ang liham ay nakangiti na ito dahil buo ang kanyang paniniwalang sa pagkakataong ito ay matatalo na si Qin Yan lalo na't dalawa na sa pinakamalalakas na inner disciple ng June Alliance ang kanyang ipinadala. Ngunit nang mabasa niya ang nilalaman ng ulat ay agad napawi ang kanyang ngiti at napalitan ito ng matinding galit at takot. Nakasaad sa ulat na maging sina Leng Feng at Tan Jian ay kapwa pinaslang din ni Qin Yan sa life and death battle arena. Sa tindi ng kanyang galit ay nais na sana niyang personal na puntahan si Qin Yan upang patayin ito. Ngunit hindi siya nang ahas na lumabas ng kanyang residence dahil natatakot siyang mapatay ng tatlong martial ancestor realm experts na sumusuporta kay Qin Yan. Sa huli ay napilitan siyang pigilan ang kanyang galit at maghintay na lamang sa pagbabalik ng kanyang ama. Ilang sandali pa ay may isa na namang Emperor Sound Conducting Rune ang dumating sa kanyang residence. Mula iyon sa kanyang ama at nang mabasa niya ang mensahe ay lalo pang lumalim ang kanyang galit nang malaman niyang nabigo itong malampasan ang tribulation at hindi nagtagumpay na makatungtong sa martial dominator realm. Katulad ni Uyang Jun ay nagtitimpi ng galit ang mga Hall Masters. Wala silang magawa kundi hintayin ang pagbabalik ng sect leader dahil naniniwala silang ito lamang ang makakatapat sa tatlong martial ancestor realm experts na nasa panig ni Qin Yan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay nabigo na pala ang kanilang inaasahang sect leader sa kanyang breakthrough. Samantala habang pinag-uusapan ng lahat ang ipinakitang lakas ni Qin Yan ay bigla na lamang lumitaw sa kanilang harapan ang ilang Emperor Sound Conducting Rune na naglalaman ng opisyal na balita tungkol sa sect leader. Binasa ni Gang Yang ang mensahe at doon niya nalaman na nabigo ang sect leader na makapasok sa martial dominator realm. Labis ang kanyang tuwa dahil nangangahulugan itong hindi matutuloy ang balak ng mga hangal na kontrolin ng buong Mystic Spirit Sect. Maging ang mga Hall Masters na naruroon ay nabasa rin ang parehong mensahe kaya agad silang nabalot ng matinding takot. Napagtanto nilang pinili nilang kalabanin ang Great Elder dahil naniniwala silang magtatagumpay ang sect leader. Ngunit ngayong nabigo ito ay tiyak na nanganganib na ang kanilang mga posisyon sa loob ng Mystic Spirit Sect. Samantala si Longho na malapit na ring makatungtong sa martial dominator realm ay napatawa na lamang sa naging resulta ng sect leader. Batid niyang hindi ganoon kadaling maging isang martial dominator realm expert. Kinakailangan ng pambihirang talento, tamang panahon, tamang pagkakataon, at sapat na swerte upang matagumpay na makatawid sa antas na iyon. Kaya para sa kanya ay hindi na nakapagtataka ang naging kabiguan ng sect leader. Makalipas ang ilang sandali matapos malaman ng mga Hallmaster ang tunay na sitwasyon ay agad silang nagpakumbaba at lumapit kay Qin Yan upang humingi ng tawad. Umaasa silang hindi sila paghihigantihan nito sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa. Ngunit hindi man lamang sila sinagot ni Qin Yan. Tahimik lamang niya silang pinagmasdan at hinayaang lamunin sila ng takot. Habang abala ang lahat sa pagproseso ng mga nangyari ay bigla namang nakatanggap si Qin Yan ng mensahe mula sa Great Elder.
Pinapupunta siya nito sa kanyang silid dahil mayroon itong mahalagang nais pag-usapan. Matapos matanggap ang mensahe ay agad niyang nilapitan sina Princess Miao Miao at Longho para sabihin mayroon siyang kailangang asikasuhin kaya iiwan muna niya ang mga hangal na naroon sa kanila. Ang kanina namang tahimik lamang na si Princess Miao Miao ay bigla na lamang sumigla nang marinig ang sinabi ni Qin Yan. Agad niyang inutusan si Longho na huwag hayaang may makatakas kahit isa sa mga Hallmaster pati na rin ang mga hangal disciple na naruroon. Pagkarinig ng mga Hallmaster sa utos ng prinsesa ay agad silang napaatras sabay naghanda ng kanilang mga sarili na muling mawalan ng mga kayamanan.